Good morning guys! Welcome sa channel. Day 2 namin ngayon dito sa piyestahan ng Mamalakaya 2024. Dito yan sa Subic, Zambales. Nasa backstage ako ngayon. Chinek ko lang yung mga gamit na iniwan namin dito nung day 1, which is kahapon. So day 2 namin ngayon, 9 o'clock in the morning. Magbababa kami ng aming mga backline para idagdag dito sa mga gamit ngayon dahil full band sila mamaya. Although wala silang keyboard, 4-man paano ba tawag dito? 4-man band lang yung kanilang inimbitahang tumugtog ngayong araw, kaya medyo hindi ganun kalakihan pa rin ang setup. Ipakita ko yung mga dala kong backline. So ang nakasakay ngayon dito yung backline lang dahil nga lahat ng ginamit namin ng day 1 sa dalawang setup ay iniwan na namin dito sa barangay. Yung mga medyo masisela na gamit, iniwan namin doon sa loob ng barangay. Then the rest nandoon na sa likod. So ako lang nagkarga nito kaninang umaga. Then dito na kami nakita ni Michael. Yung dalawang staff ko on the way na rin ngayong umaga. So tignan natin mamaya itong maisi-set up namin ng unang salang nitong aming backline. Ito yung aming low budget na trusses. Wala pa tayong mabili ng trusses, pero gusto ko talagang nakasabit yung mga ilaw namin ngayon. Kahit dalawang moving head lang at saka 8 par LED. So ano ito, GI pipe. Ito yung ginagamit ko sa mga string lights ko. Makapal yan. Sobrang tigas niya. Ang haba niyan 10 feet, sakto yan sa H100. Hindi, parang kulang ng konti sa 10 feet. Basta pinutol ko yan sakto dun sa loob ng H100. Tapos itinali namin ng lubid maraming beses. Tapos dito yung moving head, isang par LED dito. Tapos 1, 2, 3 na par LED. Sa tingin ko kaya naman niya yung ganong bilang lang ng ilaw na isasabit yan. Tapos titignan namin kung hindi siya magsuswing, may nakaabang kaming tali doon na para dito. Para kahit paano may pang-contras siya. So, ang aking ina-attract ngayon, next year, meron na kaming trusses dito at saka truss lifter. Kasi last year, yung backline ko dito, nirentahan ko lang. Ina-attract ko, sabi ko, next year dapat sa akin yung backline. So, nakuha natin. So, hopefully next year, makuha natin yung trusses para dito. 90% done na yung aming ilaw sa taas. Nakakatuwang tingnan kahit na budget setup yung aming truss kasi tubo lang yan. Basta pag-aralan mo lang mabuti kung paano mo siya mapapaganda at safety na hindi siya mahuhulog. At malinis ang setup, lagi kong binibili niyan. So ang maganda sigurado ang kalalabasan nito. So tapusin lang namin at maya-maya magla-lunch naman na kami. All done na kami guys. So eto papausok na kami at nagpipicture na ako na pang market. Nakakatuwa at na-achieve natin yung target natin itong taon na sariling backline yung ating isasalang sa event na ito. So meron tayong dalawang beam 260, 8 RMB na 10x18 EFX. Meron tayong 75 watts na heart key. Plano kong event yan, papalitan ko na mas malaki ng konti. Pearl Roadshow with Zildjian cymbals. Lenin na 65 watts pero as per mga kaibigan nating gitarista, even outdoor okay na yung 65 watts niya. So ito, palitan natin ng mga 120 or 165 watts na bass amp. Tapos kulang pa tayo ng isang pang keyboard which is yung Roland KC350 or KC400 ang target natin. Monitor natin yung ating ever trusted na Beta 3 U12A Big Dipper LPC 015. Meron tayong distribution box pa rin doon. At ang monitor ng drummer ay Audio Center SA315. So may isa pa ako niyan, supposed to be kung may keyboardist tayo dito, pwedeng yun ang gamitin mo ng amp ng kanyang keyboard. Meron naman tayong isang maliit na mixer, so pwedeng gamitin niya muna yun habang wala tayong Roland. Yun nga lang, ang banda kasi nila ngayong gabi ay
composed of drummer, dalawang gitara at saka isang vocal lang. So, mamaya pa ito mag-uumpisa. Ayan si Alvin. Inugot ko siya doon sa kabilang set namin. Hindi ko na naibablog doon sa kabilang set namin dahil medyo masalimuot yung venue doon. Puro tulo dito. So, yung stage, nandun lahat ng speaker hindi na ginamit ng event. So, doon na lahat sila sa baba. Para lang ma-safe yung lahat ng equipment, nilagay na namin sa stage. Pero dito sa pwesto namin, sa isa naming setup, talagang maganda ang venue, secure. May mga konting-konting tumutulo lang, pero napakadalang. Tapos naglagay sila ng mga lona doon. Talagang pinaghandaan nila na hindi umanggi ngayong taon na to. Kasi sabi ko naman sa kanila, pagagandahin ko po yung setup namin ngayon. Kaya siguro pinaghandaan din nila. Ang ating snake nandoon. Hindi ko na i-detail masyado kasi yung iba magtatanong paano yung mga connection nyo dyan. So medyo in-depth tutorial na po yun. Ito ay parang ano lang, parang pagbibigay inspirasyon lang sa mga nagsisimulang gawing hanap buhay yung kanilang hilig sa sound system, na ako'y nagsimula lang sa isang piraso nito, nakaipon na the other 2 months bumili na naman ng isa. So padagdag ng padagdag hanggang sa ito nakabuo na tayo ng kulang pa nga lang ng isa at kailangan kong palitan ng mas malaki yung heart key. Debut nitong mga ito ngayon, very slight use ko silang nabili, gawa ng gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, mahilig akong mag-abang sa marketplace ng mga biglaang benta. So sa isang tao ko lang binili ang 3 na yan, package deal kong nakuha, kaya kumbaga naswertehan ko din. Napakakinis ng mga ito, talagang brand new condition. Magkakasabay binili yan talagang brand new condition. Kaya lang pagka may mga ganyang chrome, pag na-stock, medyo nagkakaroon ng mga konting dumi. So nakukuha naman sa punas. Ito talagang brand new condition yung dalawang yan. Yung mga mic natin, Kevlar at saka Johnson. Ayun lang. At ang ating beam na hindi na nadagdagan, hopefully next month madagdagan na, DJ Star Beam 260 yan. Tapos RMB nga yung ating mga power LED. Yung ginawa naming sabitan na yan na tubo, nakatali lang ng lubid dyan. Pero 5 beses namin ginanon yung lubid, tapos nakaganon. Kaya talagang matibay, kahit ang bitina ng tao yan kaya. Tapos may mga aluminum clamp tayo. So kumbaga kung magkaroon tayo ng mga aluminum truss, ready na tayo dahil may mga accessories na akong naunang binili, like yung mga, lapit natin ng konti. Yan, like yung mga aluminum clamp na yan, nabibili lang yan sa Lazada. I-type nyo lang ano bang ita-type sa Lazada, parang aluminum clamp, aluminum C clamp, aluminum lighting clamp. Ganun lang, kapain nyo lang yung keyword para mag-appear sa inyo. So ganyan siya. So walang mga nakalaylay na cable dapat dyan, malinis. So inantay ko na lang yung banda na dumating para makapagtono kami. Naitono na ni Jay ito kanina, siya kasing nagtaro. Pag dumating yung banda, actual tono natin dun sa mismong banda. Siyempre yung prefer na tono din nila ang masusunod dyan, lalo na sa loob. Sa labas naman kami ang totono na yan. Okay, so balikan ko kayo mamaya pag nag-start na yung event natin. Nandoon na yung isang banda, yung naka-purple. Siya yung bayista. Kain tayo! Nandito ako sa isang set namin sa kabilang barangay lang to. Nasa likod kami. Ito yung backdrop. Yun yung court.
Ito yung pinaka-stage. Kaya lang maliit lang ang stage at saka medyo luma na. Kaya kasi maulan eh. Open yung kabila. Dito open din. Pag umulan, pag naglagay ka ng speaker doon na naanggihan. So pinakakalaban natin dahil electronic sa mga gamit yung mababasa. So pinagamit na sa amin itong stage para at least nakasilong na. Ang problema kahit nakasilong tulad dito, pag umulan nagtatalsikan dito sa bubong, tatalsik sa speaker. Kaya hindi namin mapaganda yung pwesto dahil mahirap yung sitwasyon dahil nga maulan, tumatalsik, kailangan nating i-save yung mga gamit. So ang consequence naman nun, dahil nasa likod medyo harang ang tunog, yung iba nahihinaan, yung iba nakakaintindi naman. So isa ito sa mga senaryo na kailangan yung paghandaan pagka ganitong panahon ng tag-ulan. Iba ito dahil ito kay Kuya Louie ito doon sa isa nating kasamahang nagsa-sound system din. Ito kay Jay yan. Ayun si Jay. So pinasabkon ko na sa kanya ito dahil lahat ng gamit ko nandoon sa kabila. Lumilights ito. Ayan, may supot. So ganyan ang pwesto. Hindi ito yung normal na pwestuhan namin sana. Gustuin mang pagandahin pero ayan, tingnan nyo naman may mga lona dyan. Ito nagsabit ng lona para hindi maangyan dito kasi tignan nyo naman ang sitwasyon, no? Maulan kaya dumarating yung mga ganong pagkakataon talaga na kailangan natin ng mahabang pasensya. Ano ito, audio center itong subwoofer nya, kaya lang wala pang kapareha, napakamahal kasi. So yan, katatapos lang nung Mr. and Miss Mamalakaya 2024 asinan proper. Nagkakalas na ng frontal si Sam. Magliligpit na kami, tas balik ako doon sa kabilang set na. Hindi ko na na-videoan yung aming pagliligpit dahil nagmamadali na kami umuwi. Medyo lumakas yung ulan. Meron pa kaming event kinabukasan noon. Got Talent naman siya, same venue. Hindi ko na rin na-vlog yun at talagang masama yung panahon eh, gawa nitong si Bagyong Karina. Pero yung mga event namin sa dalawang barangay kumbaga naging successful naman kahit paano. Hindi kami nagkaroon ng mga aberya at nairaos namin ng maayos. So, nakakatuwa at nagustuhan ng banda yung ating backline kahit na papaano. Lalo na yung drummer, natuwa siya dun sa drum set namin. Salamat dun sa nagtono ng drum set natin na si Jason Ruedas. Dati siyang drummer sa abroad bago siya nag-stylist. Siya yung laging kasama ko sa mga event. Siya yung nagde-decor ng mga event na lagi kong pinopost sa mga wedding. Nag-ship siya from drummer, naging photographer muna bago siya naging stylist. Okay? So, yung Laney na guitar amp natin na 65 watts para makapagbigay din ako ng feedback sa inyo, napakalakas niya. Yung ganong kalaking port, kahit wala kang house, kumbaga kahit hindi siya naka-input sa house, kayang-kaya niyang punan yung venue. Nung una kaming nag-sound check, akala ko nga nakalabas na sa input yung lead guitar namin. Ngayon pala nasa guitar amp pa lang lumalabas yung tunog. Sabi ko napakalakas pala ng Laney na to kahit 65 watts lang. Anyway, pagka lead guitar naman more on mid-high lang ang ilalabas nung kaya talagang kaya niyang ilakas. Unlike nung Hartke na 75 watts, medyo bitin siya na napansin ko. Para doon sa kalaking venue, bitin siya. Kailangan doon at least 150 watts palagay ko sa bass amp. So, naka-post na siya for sale. Papalitan ko siya ng mas malaki. Pag interesado kayong bilhin yung aking Hartke na 75 watts, good as brand new. Gumagana siya o all goods naman doon sa event namin. O pagka sa talagang malaking venue at outdoor, medyo kukulangin siya. Makakaraos pero gusto kong palitan din ng mas malaki. So yun, pagka interesado kayong bilhin siya, kontakin niyo ako sa aking Facebook. Search nyo lang yung Gavin Audio, Lights and Sounds. Kung sakaling gusto nyo, then usap na lang tayo doon. So
Hanggang dito na lang ang part 2 nitong ating vlog. Sana nagustuhan nyo. Salamat sa pagsama sa amin. Magkita-kita tayo sa August 8 sa Music Manila.